Magandang araw po muli sa inyo lahat mga kasim like-minded. At ito, welcome back po dito sa ating panibagong vlog at panibagong sharing na ating ibabahagi po sa inyong lahat. At yun na nga po, ano na ba magiging topic natin for today? At yun po ay tungkol sa settling down na po. Kaya tara po, umpisa na po natin. Hello everyone, once again, my name is Rudy Claserna. Maraming salamat pong ulit kasi kayo po ay nandito at patuloy na pinapanood itong aking mga sinishare sa inyo pagdating nga sa libro na ito, Jesus My Autobiography. So yun po, ang magiging topic nga po natin for today ay tungkol sa settling down. Ang babasahin ko siya muli sa level na kung saan kaya pong intindihin o maintindihan po ng lahat. Para kung sino man po makapanood ay mas madali po nilang makuha ang ibig sabihin o gustong ipahiwatig ng librong ito. Okay yun. I became quite popular as a teacher. I had gone from being a delinquent, radical, undisciplined young man with a bit of chip on his shoulder to being something of a wise man, even though I was still very young. So, di ba nga before, dun sa nakwento ko dito sa inyo, nung nag-uumpisa pa lang siya ay a little bit delicate. Yung parang may pagkamatigas ang ulo, may mga kalokohan bang ginagawa, siyempre bata pa, di ba? Pero right now, naging popular na siya, sumikat siya parang isang teacher na nagtuturo. Kahit isa siyang bata pa, ay isa siyang wise. Kumbaga, pag sinabing wise, yung maraming nabibigay ng mga magagandang wisdom of words. I spent the next little while enjoying my return home and enjoying my relationship with Mary. So, nag-spend siya ng kanyang a little while o mga konting panahon para mag-enjoy sa bahay o sa tahanan and also yung relasyon niya kay Mary. And of course, it was this time, over the year following my return from my trip, that we married in the traditional Jewish way and moved in together. Okay, ito na po yung wala sa Bible. Na hindi po alam ng mga tao kasi hindi po pinaalam ni Jesus Christ. Na ang sabi niya, nagsettle na siya this time na siya ay nagpakasal in traditional way ng mga Jewish. Okay po? And nag-move sila, nag-separate sila together, na silang dalawa lang. Before the bago yung wedding nila, we went through the normal preparations for marriage. Okay? So, bago daw mag-start yung wedding, nag-prepare muna sila nung normal na preparasyon ng pagpapakasal. That took place at the time. Na i-take down nag-take ng mga lugar at ng oras. And we were very happy. We were excited to wedding. Napaka-excited siya sa wedding. Siyempre, kung titignan nyo, no one ever says si Jesus Christ na nagpakasal. Di ba po? Kaya nga ang tanong who do you listen to? Once again, gusto ko pong subukan kung nasaan na po yung inyong ego at ang inyong forgiveness sa inyong sarili. Lalo na kapag sasabihin ko yung salitang, the Bible is not the Word of God. Hindi po salita ng Diyos ang Biblia. Alam ko, marami na pong na-program sa atin, pero hindi po talaga. Ang Biblia po ay isinulat 300 years later. Nung si Jesus Christ, di ba, pinako siya, and then, maraming mga sitwasyon nangyari bago sinulat ang Biblia. Kaya imagine that, it's been a long time at itong taong nagsulat ng sinasabing Biblia ay they think they were there. Nandun sila sa panahon, nakaharap talaga nila mismo ito, nakita nila yung times kung paano siya magturo, anong mga sinasabi niya, yung mga wisdom words niya, nakita nila yung original script na hindi inedit na talagang sinulat niya before. Talagang buong impormasyon. Ngunit hindi po nila nakita yon. Ang mga impormasyon na nakuha na nila is edited na po
natamper na at marami pong mga hindi na kaaya-aya. And then, dineklara itong na Word of God. Tapos, kung isi-search nyo po sa Google, lumalabas na ang Bible daw ay created by Jesus Christ. Well, it is not po. Malalaman nyo po yan soon kung bakit, pero sa ako na ipapaliwanag ang mga reason pagdating doon. Okay? So, yun po. We had always had a very close physical relationship and we were eager to be together after our long and difficult separation. So, meron naman silang close physical relationship talaga and sila ay sobrang eager na magkasama after ng mahaba at napakahirap na sitwasyon. We do not wish to be apart from each other. Hindi na nila hinihiling na magkahiwalay pa sila. We fell in love with each other all over again, and there was a great deal of sexual energy available to us. We wished to be married so that we could enjoy that energy. So sa panahon natin kasi, sa time na to, sobrang na silang pamahal sa isa't isa at umaapaw na kanilang energy na available sa kanilang dalawa. Kaya nag-wish o talagang hinangad na nila na magpakasal sila para ma-enjoy nila ang enerhiyang ito. Ang sabi ko dito, nagsulat ako point. Point at truth nakalagay. Ito. Yeah, sinulat ko dito. Now, this is the part of the story that your Bible does not tell. Now, bago ko pabasahin sa inyo, no? Pinaliwanag ko na. Pero pakinggan natin kung anong sasabihin dito. Na yun na nga, this is the part of the story that your Bible does not tell. Ito po yung part ng story na kung saan hindi po ikinuwento sa Biblia. For it was removed from the scriptures about me. Dahil yun ay itinanggal yung mga scriptures ng mga isinulat tungkol sa kanya. This information was available and had been written down by many of the people who had observed my life. Okay po? Naging klaro po ba tayo? Kaya nga sabi ko sa inyo, Bible is not the Word of God. Okay? O sabihin natin, ang sinulat kasi talaga na original, na bago siya di ba nga maging Bible, iba pa kasi mga titles niyan eh. For sure, iba pa talaga eh. Na merong scriptures na nakasulat doon. And then, inedit siya ng inedit, tinanggal yung mga key points na kailangan matanggal para hindi po malaman ng maraming tao. But it was removed after my death. So yun na. Tawan niyo po. Tinanggal after nung mamatay si Jesus Christ. After I vacated the physical plane in a way that you could discern and see. Yung kumbaga bago daw siya umalis na dito, nung umalis na siya dito sa physical na to, sa pangangatawan na to, para daw bago niyo siya maintindihan at makita. For it proved that I was an ordinary man. Kaya siya tinanggal sa Biblia dahil ayaw malaman ng nagsulat ng Biblia o nagsulat yung church, yung may kagagawan po nito, yung religion, dahil ayaw nilang malaman nyo o malaman natin na si Jesus Christ po ay isang normal lang na tao. Or ordinary man. Ordinaryong tao lang, tulad ko, tulad nyo, na nanonood dito. And this is the church would not allow. O, di ba po? Ito po ang ayaw ipaalam ng church. They needed to create in me something divine. Ayan na, lumalabas na ang katotohanan. Ayan po. So yun po, ulitin ko. Bible is not the Word of God. Ano po ang nararamdaman nyo pag naririnig nyo ang salitang to? Kasi sa mga first, second, third vlog ko, nabanggit ko to eh. How does it feel? At ngayon sinasabi po dito ni Jesus Christ na they needed to create in me something divine. Tinanggal ang impormasyon na siya ay ordinaryong tao para ang mga taong makapagbasa ng Biblia ay ituring si Jesus Christ na isang divine. So alamin pa natin kung bakit. Something unattainable for the ordinary being. Ayun, yun na po yung sagot. Para po, yung mga ordinaryong tao ay isipin nila na hindi nila kayang abutin kung ano ang naabot ni Jesus Christ. Kasi pag nalaman nila na,
Ordinaryong tao lang din pala si Jesus Christ na lumaki rin pala sa lugar na ganito, ganyan. Mangingisda pala siya, karpentero pala siya dati. Nasa dati pala ay naging loko-loko rin. And then suddenly, na may nagbago sa kanya. And then suddenly, siya ay naging Christ. So, ibig sabihin, kung kinaya yun, ibig sabihin, kaya ko rin pala. So, magkakaroon kasi ng ganun mindset yung mga tao pag nalaman nila yon. Ngayon, tinanggal po ito ng church para hindi po malaman ng maraming tao. Imagine po, di ba nga, sabi ko dito, anong year na ba ngayon? 2025 na. Yung book na to, isinulat nung year 2013. At si Jesus Christ, sabi niya, 2,000 years ago, nung siya ay umalis na dito sa physical plane. It means, year 13 po, nung time na yon, nung siya ay umalis na sa mundong to. Year 13 pa lang. So, for 2,000 years ago, sobra pong natanggal na ang impormasyon at sobra nang na-edit, sobra nang na-implementa, napapaniwala na tayo sa kung anong nakasulat sa Biblia na sinasabi ngayon. Na wala naman pong pinakakatotohanan talaga nandyan. Puro kalituhan po ang ibinibigay. O sabihin natin, may mga okay din kasi yung iba nasa law of attraction ko na explanation yan, na sometimes may mga tao kasi na pag binasa ang Biblia, even though hindi na siya pinakatama, pinaka hindi okay, pero alam mo yung nagagawa nila ang tama through instinctively, through instinct, ganon. Pero ganon pa man, may blocks pa rin kasi they have fear, kasi halo-halo siya. Alright, parang ganito po, alam niyo yung tipong gagawa tayo ng cake, tapos meron tayong nakuha ang ingredients from the magazine, na merong sikat, let's say si Gordon Ramsay. Kasi pag nagbigay po yung mga chef ng talagang award-winning na mga chocolate cake, mga yan, o anong klaseng cake man, do you think they're gonna put all the ingredients dyan? No, they're not. Na-proven and tested ko na talaga yan. I mean, nakita ko na talaga at meron din po nagsabi sa akin yan. Ang nagsabi talaga din sa akin yan na napatunayan ko ay meron akong isang kaklase. Alam niyo po yung Rico's Lechon sa Pilipinas. Ang may-ari niyan, taga Cebu. Kung nasan siya nakatira. Cebu ba sa part ng Cebu? Ganyan. Ibinenta ito ni Rico sa Chinese. So, hindi na siya yung nagmamanage doon. At alam niya kung ano talaga ang pinaka-sikreto ng recipe kapag gagawin yung lechon niya. And then, pinakita sa akin ng kaklase ko. Sabi niya, ito yung tignan mo yung video. Ayan. Marami daw kasi may foreigner na gustong i-videohan yung kung paano gumawa ng Rico's Lechon. So, naghihiwa-hiwa siya, ganito, ganon. Sabi ng kaklase ko, wala yan, hindi talaga yan. Hindi na kailangan yan. Kasi, syempre, alangan sabihin niya yung totoong ingredients. Kasi siya, nag-aral mismo, rekta kay Rico. Alam niyo kung magkano yung binayad niya? 300,000 pesos po. Para lang sa totoong rekado or ingredients nung sinasabing lechon. Rico's Lechon. Kukuha niyo po. So, ganito po yung analogy. So, once may lumabas po na ingredients na binigay sa magazine, and then mix na nga yun, hindi na nga siya ang pinakamasarap, kumbaga nagulo na nga siya, and then ginawa din ng isang taong magulo din, magulo yung isip, kumbaga hindi maayos, basta mix niya lang, mali na nga yung ingredients, nagkamali-mali pa siya sa ingredients niya, and then out of nowhere, may nagawa siyang nailagay na ingredients na parang natsambahan niya, na kung ano-anong nalagay niya, and then niluto niya, bigla naging masarap. Ganun po. Na parang, kakaiba, tapos yung inulit niya, hindi niya na maulit. Yun ang ibig sabihin nun. Kasi po, mix up information na nandun sa Bible, na isang tao ay mix up din at in a sudden way, may nagawa siyang tama. And pininiwalaan niya na yun yung pinakatama. Sabi niya, nga, ito nga talaga ang Word of God. No, they were just really very guided ng kanilang isipan. Kaya po yun po yung nangyari. Nagawa nilang pinakatamang way. Alright po. So yun po yung mga another information na hindi po natin maririnig sa iba. Kung yun po ay talagang nakuha nyo at nagets nyo po ang ibig kong sabihin, lalo na dun sa analogy ng paggawa ng cake, magigets nyo po kung bakit ang ibang tao pinaglalaban nila ang sinasabi nilang tama. For them. Alright? For them. Kasi, well, yun nga, sabi ko sa inyo, there's always no right or wrong. Doon lang tayo lagi sa umubra at hindi umubra. Kasi may mga nag-comment din po Meron po kasi akong TikTok. Pinaliwanag ko yung, ano ba yung talaga yung law of attraction, God, at universe. May nag-comment na sabi na, yung nagsulat daw po ng Bible ay guided din daw ng mga spirit, mga ganyan.
mga spirit, ganyan, so forth. They are something guided. But yun nga, sasabihin ko po sa inyo, ang mga spiritual po kasi is may higher vibration at merong lower vibration as well. Marami pong hindi nakakalam ito. Akala ko lang talaga higher vibration lang lahat, walang lower vibration. Ang lower vibration ay madali po, ang pinaka-common at pinaka-madaling makakonect sa atin. Lalo na't kapag kayo ay may takot, may galit, may inis, may pag-alala, may anxiety, lahat na ng negative sabihin po natin. Kapag meron po kayo nito, yun at yun lagi ang mas first nyong ma-connect. Lalo na't pag halimbawa kayo ay naghihinagpis, tapos nagpipray kayo. Akala nyo ba higher vibration o sila Jesus Christ ang nakakausap nyo? At some point, yes, but as much as possible, no. Kasi pag ikaw ay nagpipray at meron kang nararamdaman na hapdi at sakit sa puso mo, ang napiprayan mo, ang nakakakonek ka sa lower entity o beings ng vibration. Yan po, hindi po yung napapaliwanag. Nagulat nga ako nung nalaman ko yan, nung sinabi, kung ikaw ay magpipray hanggat maaari, you are supposed to be happy na nagpipray. Kasi the more na happy ka na nagpipray, masaya ka, magandang feeling mo, mas mabilis ka o mas makakakonek ka talaga sa kanila. Ito kala Jesus Christ. Kaya matindi po yung sinasabi na book na A Course in Miracles. Grabe po yung doon, yung training, yung lesson. Ako malayo-layo ng lesson ko at ang dami kong na-realize na sobrang challenging. Nakakala ko okay na ako pero ang dami pa palang alam mo yung nagigising sa subconscious mind ko ng mga ugali na hindi ko pa alam, na hindi ko pa pala napapatawad. And then, ang ganda nung pagkasunod-sunod niya, napaka-perfect talaga for me. Kasi lahat ay nadadaanan at talaga lahat ay na-decode or na-re-reprogram itong isipan ko. No? So, yun po. Anyway, tuloy na tayo dito sa ipapaliwanag ko nga sa inyo na sabi nga dito, kailangan nilang gawing divine. Some kind of divine si Jesus Christ. Something na hindi kayang maabot ng ordinaryong mga tao. This was their purpose. Okay? Ito po yung purpose nila. They knew, alam nila, that if I was an ordinary being, alam ng church na kung alam nila na siya ay isang ordinaryong tao, I would be a model for people's behavior in a way that was achievable. O, di ba po? Yun yung pinaliwanag ko sa inyo. Na ibig sabihin, siya yung magiging modelo ng mga tao sa behavior o pag-uugali o attitude na pinakita ni Jesus Christ na kaya siyang ma-achieve. Kahit yung mga taong loko-loko siguro on that time, pag na-realize niya to na ganun din pala si Jesus Christ, magugulat sila at ibig sabihin, kaya rin pala nila magbago. Instead na mainis sila magalit, ay babaguhin na lang nila. Yun po, no? They felt that this would have given people hope. So yun, nga naman. Pag ang isang tao na no read, no write, walang kalam-alam sa buhay, kumbaga binibigyan lang ng puro mga, ay may angels o may demon, ipaparusahan ka ng Diyos, lahat dinahin ka sa takot kasi nga, sorry for the word, unga-unga, walang alam sa mundo itong mga taong to kasi sila ay magsasaka lang. Hindi edukado. Ginagawa silang tanga, lalo pang ginagawang tanga. Ganun po. Pasensya po talaga sa word, but yun po yung something na lumabas po sa isipan ko right now, but it's not for the judgment, just for the expression or my explain sa inyo dahil naging ganun din po ako. Naging tanga din ako dati na ginagawa pa lalong tanga. Nung nawala na yung pagkatanga ko, mas naintindihan ko na kung bakit ako naging tanga. Okay? So yun, sabi nga dito, they felt this would have given people hope. Kasi yung mga taong hindi po edukado, wala talagang alam sa buhay. Pag nalaman nga naman nila na si Jesus Christ isang ordinaryong tao at nakamit kung anong nakakamit niya ngayon o nagagawa niya, magiging isang hope yun. Ay, since ito po yung actually, ginagawa po kaming mastermind sa Rujik Divine Hub po. By the way, Rujik Divine Hub po, it's not for the recruitment. Kundi po ako nagre-recruit. I'm just telling you kung ano po yung nangyayari. And this is really for the people who has their own calling. Kumbaga, it's not up to me kung sasali ka or what. It's really up to you if you have a calling na kung gusto mong sumali or hindi. So sa mastermind sharing po kasi na ginagawa namin, lagi ko pong sinasabi na napaka-importante nito kasi nandun yung power. Nandun yung start na magkakaroon ka talaga ng decision at yung parang may feeling ka na may magbabago talaga sa iyo. Kasi doon po ay hindi importante kung ano yung pinag-aralan mo, ano natapos mo, anong position mo, mayaman ka ba, mahirap, yun po, hindi po yun yung pinaka-importante.
Ang pinaka-importante po talaga ay kung gaano ka talaga ka-willing na matuto, yung calling mo sa sarili mo, at yung willingness mo to learn at accept to change. And syempre, kung alam mo sa sarili mo na marami ka pang hindi alam. Kasi the moment na sinasabi mo na marami ka pang alam, may tumutulak dyan sa isip mo na, huwag ka munang sumali kasi hindi ka pa ready. Ibig sabihin, at some point, may halo yan, ego and spirit. Kaya nga merong isa na nag-message sa akin na matagal ko na rin ginagabayan. Sabi niya nga, Coach, kasi nag-start na po yung batch 2. Sabi niya, Coach, kinakabahan ako na excited. Sabi ko, yes. Ang kinakabahan dyan ay ang ego mo. Ang excited, yung spirit mo. Nakuha po natin. Anyway, so yun po, kumbaga gusto ko lang pong sabihin sa inyo na dito sa mastermind po ay nandun ang hope. Doon nag-start lahat ng hope ng bawat tao na makikita nila at madidikod na kaya pala ako ganito. Kaya pala sila ganun. Nagkakaroon sila ng decision na since nagawa niya to ng isa, magagawa ko rin pala. Kung siya nga hirap na hirap sa buhay niya walang-wala pa nga Kumbaga sabihin natin, mas matindi pa yung hirap na pagdaanan niya, nalagpasan niya. Ako itong buong-buo, kumpleto at maayos naman talaga ang buhay ko, ba't di ko magawa? That is the start of the hope. And sabi dito, hope and would have given people a belief in themselves that would have empowered them. Ayun, diba? Magbibigay po ng hope, no? And magbibigay ng paniniwala sa isang tao na mag-e-empower sa kanila. So, ang galing po ng church, no? Nakita po ng church. Kaya kailangan nilang tanggalin ang impormasyon na si Jesus Christ ay isang ordinaryo tao lamang before dahil nga siya ang magiging isang modelo ng behavior na ito ay kayang marating. At mararamdaman ng maraming tao na magbibigay sa kanila ng hope na may pag-asa pala talaga kahit ako ay walang kalam-alam o kung ako ay mangmang sa mundong ito. Hindi pala yun yung importante, mas maintindihan nila yon. And magbibigay din sa kanila ng paniniwala na sa sarili nila at magbibigay din po pala ito ng power na okay, so since pare-pareho lang pala tayo lahat, kaya ko rin pala. Kaya ko pala talaga. Okay? Of course, this is what I seek to do in this book. Ito yung gusto niyang gawin sa librong ito. Kaya po, once again, I will ask all the people who's watching this. Kanino po kayo makikinig? Ako po ay isang messenger. Ako po ang nagbibigay sa inyo ng mensahe sa mga impormasyon na kung saan hindi po available halos sa lahat. Available naman siya, there is, but English po siya. Ginagawa ko lang po siya sa Tagalog para po mas maraming Pilipino makaunawa nito. Kaya po kung may mga tao kayong kakilala, naghahanap ng clarification pagdating po talaga sa taong ito, okay, sinasabing Jesus Christ, mas maganda po may bahagi nyo sa kanila. Sa mga taong open po talaga ang isipan. Sa mga taong open at naku-curious kung ano ba talaga ang totoo sa Kanya. Kasi with that po, with the help na pag-share nyo ng video na ito, with the help na may bigay nyo sa ibang tao, mag-search kasi yan sila Without saying, mas talo sila maghahanap. Ano tong sinasabing Jesus, my autobiography na sinulat ni Tina Louise Spalding. Ayan, magsa-search yan sila. Sa pag-search nila, pinakinggan na yon, masaya na po. Masalo nilang malalaman ang katotohanan. Pero kung gusto nila ay Tagalog pa po at para mas maintindihan, ito po, marami na po kong nagawang lesson, marami po kong mga binigay ng mga content na pagdating po dito, marami na po tayong episode nga po, di ba? Ayan. So doon po maganda, panoorin din nila yan. Ayan. Okay, anyway, so yun po, sabi niya, I want to tell the truth of the matter. I was an ordinary being who merely applied his mind to the truths of reality. Si Jesus Christ po ay isang ordinaryo lang na tao na kung saan in-apply niya lang sa kanyang isipan ang katotohanan ng sinasabing realidad. Not the reality that you see now. Hindi po yung reality na kung ano ang nakikita nyo ngayon. Di ba usong-uso yan? Tignan mo ang realidad mo sa nangyayari sa iyo ngayon. Kaya mo ba talaga? Ano bang natapos mo? Ano bang kakayanan mo? Uy, huwag ka nga magyabang. Tignan mo ang reality mo. Hindi naman totoo. Sino ka ba? Wala ka namang connection. Yan. Hindi po yan yung reality na gustong sabihin ni Jesus Christ dito. That you think of as a real in your culture. Hindi po yung sa culture ang totoo.
na kung ano mga natutunan natin. Kumbaga, kung gusto ko lang pong ibahagi sa inyo na kung ako po ay nandito sa Canada right now, kung bit-bit ko pa rin ang kultura na natutunan ko sa Japan at sa Pilipinas at dadalhin ko dito, hindi po siya gagana. Kasi dito po ay sobrang diverse yung way ng pag-uugali ng bawat mga tao. At pagdating sa Canadian way, ibang-iba din po talaga ang kanilang kultura. Marami akong mga nakilala ang mga foreigner, o sabihin natin mga Filipino, Filipino-America, kahit dito sa Canada, na lumaki na, and then pag pumunta sa Pilipinas, tapos nakita nila yung mga ugali na kung saan ay, teka, ba't parang napaka-rude ng batang to? Siyempre, nagbakasyon sa Pilipinas, nakita nila, ba't ganyan magsalita yung batang yan? Ngayon, ano yung nangyayari? Nakikita ng mga Filipino kasi nandyan lang sila sa Pilipinas, never sila nakapunta ng ibang bansa, never sila naka-experience ng ibang kultura, kaya sinasabi nilang mali yung ginagawa ng batang to. Kaya pala nun sabi ko, takang-taka ako sa mga pinsan ko nun, na lumaki na sa US, na ba't ganyan sila magsalita? Ba't parang bastos hindi marunong magpo at opo? Siyempre, pipilit ko yung alam ko. Pero yun nga, that is not the real. Okay? So yun. These are layers of misperception and untruths. Ito po yung mga layers. Alam niyo po yung layers? Parang sibuyas. Di ba marami siyang mga dikit-dikit? Di ba? Parang ganun-ganun. Layer yan na parang babalatan mo. Parang balat na marami hanggang sa makarating ka sa pinaka-maliit sa gitna. Yan. Layers ng mga misperception, maling pagkakaintindi. And untruths, yung mga hindi katotohanan that are taught to you that you believe are real. Okay po? So, ibig sabihin, marami pong mga hindi makatotohanan, mga maling pagpapaunawa sa atin, ang mga itinuro para ito ay ating paniwalaan na parang totoo. Na talagang totoo, di ba? Kasi itong belief natin o sabihin natin subconscious mind or kung ano man ang paniniwala nyo, itong isipan, itong utak natin, alam mo, minsan may mga bagay ka naman talagang hindi pinaniniwalaan. Ngunit sa paulit-ulit kasi na nag-pop up o nagsasabi sa'yo, halimbawa, ako ngayon ito, nasabi ko sa'yo ito, hindi ka kagad maniniwala. Hindi. Pero pag ito pinanood mo, sabi natin pang 10 times, o sabi natin pang 100 times, doon na mag-uumpisa, may nagbabago na sa'yo, natatanggap mo na ito eh. Ngunit, ang ginawa kasi sa Bible o ng church, isa tayo, dinahandaan tayo. Paunti-unti. Isipin mo na lang, ilang years ka nag-aral ng elementary, high school, college. Bago ka talagang tuluyang maging obedient sa sinasabing pagtatrabaho. Na kailangan gawin mo to. Na dapat hindi ka nagkakamali. Na dapat sundin mo kung sinasabi ng mga company o may-ari o ng boss and so forth. Na parang hindi ka pwedeng magsalita sa kanila. Kasi baka ma-offend mo sila, ganito ka kasi may mga etiquette, kasi may tamang pag-uugali and so forth. Ayun. Baka sabihin natin, maganda naman talaga kung magandang pag-uugali mo, the way kung paano ka magsalita. Pero yun nga, kasama na rin kasi sa programming ito. Ayan. Na kumbaga, dapat sumunod ka and so forth. For so many years, 10 years mahigit tayo nag-aral. Mga kindergarten, elementary hanggang grade 6, wala pa kasing grade 12 So ako hanggang lang, first year hanggang fourth year high school lang. Ganyan, so 10 years, di ba? Plus college. 2 years ang natapos kong college, computer technology. O sabihin natin, 12 years. O kayo, paano pa yung nag 5 years sa college? O nag 4 years? Di ba? Kaya sobrang na-program ng todo ang isipan. Nagdadagdagan pa ng religion, ng school pa, mga sinasabi. Yung mga dating hindi mo pinaniniwalaan nung bata ka na ikaw naman talaga ay sobrang mapagmahal, na ikaw lang naman ay gusto mo mag-enjoy dito sa mundong to, ay kung ano-ano ng mga sinaksak din sa utak natin o sa utak mo para tuluyan kang maniwala dun sa misperception, maling pagbibigay ng pag-uunawa, and then mga untruths ng mga paniniwala para ito ay paniwalaan mo na totoo. Okay po? Yan. Kasi po, nape-penetrate yung isipan natin, yung paniniwala natin. Siyempre, wala tayong kamangmuang. Yan, sasabihin pa na, maniwala ka lang sa akin, bata ka pa, papunta ka pa lang, pabalik na. Di ba? Hanggang sa makabuo ka na ng desisyon mo na yun na, kapaniwalaan mo na siya. Okay? When I say real, kapag sasabihin daw po ni Jesus Christ na real, I mean the truths of the universe and the way it works.
Okay? Hindi po sa kung ano ang sa kultura, kundi ang katotohanan ng universe at kung paano ito umubra. Magbibigay po sa inyo ng sample ng universal law. Pag sinabing universal law, halimbawa, itong lamesang to ay isang lutuan. Okay? May apoy dyan. Pag ginawakan ko ng ganito to at mainit, gaganon ako. Mainit. Di ba po? Mainit eh. Diyan sa Pilipinas, kung meron ding kalan o may apoy, pag ginanon mo, ginawakan mo, yung apoy, pwede ka rin maganon. Kasi mainit. Yan ang sinasabing universal law. Bibigyan ko kayo ng ibig sabihin na isa pang hindi universal law or sinasabing cultural law. Kulturang law. For example, mano po. Pilipinas, di ba? Nagmamano tayo sa mga matatanda, sa mga magulang natin. Kung pumunta ka dito sa Canada, sa US, hindi ka pwede biglang hahawak lang sa kamay ng isang tao sa mamano, magugulat yun. Yun. Ganun po yun. Kahit sa Japan, magbabaw ka, magaganon ka. Hindi mo, kung magpapasalamat ka, bigla kang magkulat yung mga tao, ginagawa nito. Yan yung sinasabing kultura. Bawat bansa, kahit nga bawat nga baryo pa lang, may kanya-kaya minsan ginagawang sariling kultura. Ngayon, dahil sa kultura na to, yan yung mga nagiging paniniwala at yun yung nagbibigay sa atin ng parang restriction sa isip natin, sa dapat sasabihin at sa dapat gagawin. Kasi ito, kanila kaya namin, kaya dapat ganito, ganun lang. That's our culture. At pinapalagaan namin ang aming kultura, ayaw namin siya mawala. Ganito, ganun. Yan. Okay, so yun po yung difference ng culture at saka yung universal law o yung universal way kung paano siya gumagana. Yan, the way creation works is reality. That is the way I use the word reality. Meron kasing law of attraction, di ba? Pero iba pa po ang sinasabing ang way ng creation. Law of creation works is reality. Yung creation talaga, yun yung reality. At yun yung the way na kung paano, kumbaga kung I use the word reality, kung paano ginamit ni Jesus Christ ang salitang reality. The reality of creative mind. Diba? Ang realidad kung paano gumawa ang isipan, the reality of love, ang reality ng pagmamahal, at ang reality ng God's Word. Yung totoong reality ng God. Bibigyan ako ng example sa inyo para sa mga hindi nakakaalam. Ganito kasi, nakakalito kasi sabi ko nga sa sarili ko, ang dami-daming binibigay na words nung panahon na hindi pa ako naging spiritual na. Ang daming paikot-ikot, daming mga terminology. Ito at ito pa rin naman talaga siya. Ito yun. Sa A Course in Miracles to, hindi ko sasabihin ko nung lesson siya, but napakaganda. Sobra akong napagtanto at sabi ko, it makes sense talaga. Sabi kasi ganito, God is the mind. Ang Diyos ay ang isip. Alright? Hindi siya yung thoughts, kundi ang isip. Alright? Now, itong sunod. In which I think. Okay? Nakuha po natin. So, God is mind in which I think. Ang Diyos ay ang isip kung saan ako nag-iisip. Yun. Nakakalito kasi sa Pilipino, no? Isip, isipan, nag-iisip, naiisip. Ganun kasi. Sa English kasi is mind, think, thoughts. Think, naiisip, thoughts, ganun din, parang naiisip. Nasa isipan niya. No? Yun siya. Alright? God is the mind in which I think. Kung sa Tagalog, ang Diyos ay ang isipan kung saan ako nag-iisip. Okay? Ang next phrase is ito. My real thoughts. Thoughts naman yun. My real thoughts is in the mind. Ang totoo kong mga naiisip sa isipan ko ay nasa isip. Diba nga, ang mind is isip. My real thoughts are in my mind. Ang totoo kong mga naiisip ay nasa aking isipan. I want to find it. Ibig sabihin, gusto kong hanapin. Ano ba ang gusto kong ipahiwatig talaga dito sa inyo? Na marami kasing misconception, kaya po hindi sinasabing God ang isip. Kasi masyado nang nadumihan ng salitang God. Pag narinig mo yung God, alam mo yung tipong may mga ibang tao na paniniwala na
na ibibigay sa iyo yung gusto ng God, pero at the same time, paparusahan ka. Pag hindi mo sinunod yung ganito. Na bibigay naman sa iyo yung God, pero matuto kang matakot. Ganun. Pero tignan nyo God is the mind. Ang Diyos ay ang isip mo. Ang isip natin. Siya ang isip. Kaya kung anong naisip mo ngayon, naapektuhan ako niyan. Kahit dyan ka pa, kung nasaan ka man yan. Kung minsan may mga tendency na nakaupo lang ako dito sa isang cafe o sabihin natin sa bus, may naiisip ako dito sa isang taong nakaupo dun sa kabila. Naisip ko lang yun Maaari ang naisip niya, ganun din sa kung anong naisip ko. Talagang yun talaga Yun talaga kahit nga sa mga palabas na napapanood ko. Alam mo yung isang tao na ang iniisip niya ay sana hindi siya galit sa akin. Yung lalaki, iniisip na lalaki. Yung babae, alam mo iniisip niya, sana hindi siya naiinis sa akin. Pareho sila nang iniisip. Yeah. And then nung nagkausap sila, sabihin nila, akala ko kasi galit ka, hindi ka pala galit. Kung nga rin, akala ko nga galit ka, hindi ka rin. Akala ko nga galit ka, hindi ka rin pala galit. Yun. Tapos minsan may magkakwento ka, alam mo yung sasabihin mo, yan din talaga dapat ang sasabihin ko. Pareho talaga tayo. Dati naiinis ako sa ganyan Na bakit pag-gaya-gaya? O diba? Hindi dahil sa gaya-gaya. Dahil kung ano talagang iniisip mo, iisa lang tayo, naapektuhan ako. Talagang may ganun. Kaya nga, God is the mind. Ang Diyos ay ang isip. Ang isipan. Hindi yung mga naiisip Ang naisip is thoughts. Kaya nga, thoughts, the real thoughts, my real thoughts are in the mind. I want to find it. Ang totoo kong mga naiisip ay nasa Diyos. Gusto kong hanapin. Kaya rin po, ganun po ang gawin nyo. Ang totoong yung mga maiisip ay nasa mind. Ang thoughts o mga naturo sa atin ng mga paniniwala is from our past. Marami kasi yan. Ang totoong isip talaga, o isipan, o gusto mong maisip, ay nasa Diyos. Isipan, ito sa lahat na dito na sa atin. Itong binabahagi ko sa inyo, ito kay Jesus Christ galing to. Ito po, masasabi ko, galing siya sa isip. Sa God. It's not just a random na isipan, but in a higher vibration of thinking, o sabihin natin, isipan, o God. Okay po? So yan. This is a subject, of course, that gets me quite upset. Kasi pag sinabi ng the reality, God's word Because I do not like my name being associated with untruths. Diba? Nasabi po ba yan sa Bible? Hindi. Ito po yung subject na kung saan na-upset, medyo nadidismaya si Jesus Christ. Dahil hindi niya nagugustuhan na ginagamit ang kanyang pangalan sa mga hindi makatotohanan. Kahit kayo rin naman, di ba? Ikaw, anong pangalan mo? Kahit ako. Hindi ko alam kung sino sa inyo na biglang gamitin yung pangalan mo sa hindi katotohanan. Naranasan ko yan before, nung ako ay high school. Ako po kasing tayo mapagkaibigan talaga. Lagi ko nakakausap. Kung baka lagi kong target yung makausap yung mga magulang ng friend ko para sila ay mag-trust sa akin. Pag gusto ko silang dalhin sa bahay para maglaro, ganito, ganon. Yun naman ang purpose ko. Ngunit, the thing is, meron ako isang friend na pagdating ko sa bahay nila, sabi, pupunta daw sila sa'yo. Sa akin, ginamit na lang pangalan ko. Pero, kaya ako pumunta sa bahay nila kasi wala sila doon. Ay, ganun po ba? Siguro nagkasalisiyan kami. May malaman lamang ko na ako hindi pala pumunta sa bahay namin. Alam mo saan pumunta? Doon, sa bailihan. Na, kasi pag may mga fiesta kasi sa baryo, sa probinsya, di ba? Punta sila doon para magbaile. Mag-disco. Ganyan. Siyempre, kung ano mo mangyari doon, sino mapapahamak? Alam niyo yun? Hindi ako sumama sa ganun. Hindi ako mahilig sa ganun. Hindi ako sumasama talaga. So, para sila payagan, sasabihin nila ang pangalan ko. Yun ibig sabihin ng ginagamit ang pangalan. In untruths. So, ikaw, gusto mo bang gamitin yung pangalan mo sa untruths? Sa hindi makatotohanan? Di ba ma-upset ka? Ayan. So, itong mga bagay na to, na-experience ko rin siya. Kaya, nakaka-relate po ko dito. Kaya, yun nga, once again, sabi ni Jesus Christ, hindi niya nagugustuhan na gamitin ang pangalan niya sa mga hindi makatotohanan. I do not like my name being associated with things that hurt people. Yeah. Totoo.
Marami na akong narinig na ganyan ginagamit. In the name of Jesus, paparusahan ka, sumunod ka. Alam mo yun? Papahirapan ka talaga eh. Sasaktan pa yung isang tao dahil, alam mo yung, nabanggit ko na rin to sa mga previous vlogs ko. Pag sinabi kasing Jesus na pangalan, may mga tao talaga na pwedeng maging masaya, maging maganda. May mga tao din na sasaktan at ayaw marinig yung pangalan niyan kasi natatakot sila. O sabihin natin may paghihinagpis o naiinis sila. Ayaw nilang naririnig to kasi sabihin nilang hindi totoo. Yan. So double parang sword ba na may talim sa dito tapos may talim din sa kabila dito. Double-edged sword. Okay? May good and may bad na story. So ito po yung sinasabi na ayaw ni Jesus Christ. Nagagamitin yung side to hurt people o sa kabilang talim para masaktan ng ibang tao. Yung pangalan niya, nagamit kasi. This is why I am telling this story, recounting these things. Kaya sinasabi dito lang po. Hindi nyo maririnig yan sa iba. Hindi po. Never ever pa nangyari to in history. Sa buong mundong to. Yung totoong storya ni Jesus Christ, ngayon pa lang talaga siya lumabas, noong year 2013, itong book na to. At ngayon, year 2025 na po. Pinapaliwanag ko sa inyo. Okay? Parang 7 years later, sa ako pinaliwanag. O, since 2024, 6 years. Yan. Kasi ito yung right moment ko on time para din matanggap na o mas lalo pang ma-curious at malaman ng katotohanan sa Kanya. Okay? We approach the time of my enlightenment in the next section. Ito maganda to. Malapit na po nating malaman yung time na siya ay naging enlightened. Enlightenment natin. Kung baga talagang naging enlightened na. And I begin to get into the stories that you have read in your Bible. Kaya inumpisaan niya po yung storya sa mga nabasa niyo o nabasa natin sa Biblia. Ako po, honestly, nabasa ko ang Bible pero hindi ako nagtatagal. Hindi ko talaga matake. Ewan ko, dati pa, hindi ko siya matiis, hindi ko siya kayang basahin. Yun po yung hanas sa akin. Pero binasa ko siya actually. Kasi yung challenge dito, sabi din ni Jesus Christ kasi, basahin mo yung Bible, yung New Testament. Kasi lahat ng storya niya nasa New Testament. Ang Old Testament, yun yung mga dati pa nung buhay pa siya. Wala din yung storya niya. At titignan yung maraming fears sa Old Testament. The New Testament, may storya si Jesus Christ. Pero nung nabasa siya, kahit nga sa YouTube, tignan niyo. Maraming skip. Subukan niyo po. Pakinggan yung unang-unang story ni Jesus Christ sa Bible, sa New Testament. Kung ano yung kwento doon. Tapos balikan niyo yung mga previous vlog ko like, totoo bang may 3 haring dumalaw nung siya ay pinanganak? Totoo ba talaga na si Joseph and Mama Mary? O laging nananaginip si Father Joseph about sa may mga parang papatayin daw sila, ganito, ganun. Kaya pumunta ka dito, pumunta ka ganyan, umalis kayo, ganyan. Talaga bang yun? And pakinggan niyo yung mga previous vlogs ko kung paano nag-upisa. Kung totoo bang nanganak si Mama Mary ng Virgin? Talaga ba? Oh. Nandun po yung story. Kung ano yung katotohanan sa mga vlogs na binahagi ko dito sa mga mas nauna kong vlog. And then kung try nyo lang po, I want to challenge you as well. After ng vlog na to, hanapin nyo sa YouTube yung New Bible, New Testament. Tapos pakinggan nyo yung mga unang verses na sinasabi. Skip agad yan. Tingnan nyo. Maraming mga kwento dyan nakakaiba. Right? Na talagang ginawa siyang fairy tale, na parang sobrang ibang klaseng story. And siyempre, kung ikaw yung bata na walang kalamalam, wala naman sa iyan, di ba? Bale-wala, you're just reading it. Pero kakaulit-ulit mo, papasok na yan. Siyempre, pupunta ka pang church. Siyempre, talagang magugustuhan mo siya. As time goes on, yun yung paniniwalaan, ma-appreciate mo na siya. Pero ito nga, hearing the real story dito, doon na magkakaroon na sana magkaroon ka na ng question sa sarili. Kung ano po talaga. Because what I'm telling you, kaya sabi ko nga, kanino ka ba makikinig? Hindi ko naman sinasabi sa akin ka makinig. Sa kanya, sa totoong itong nakasulat na to. Hanapin yung book na to. Meron po akong link dyan. Pwede nyo ma-download yung PDF. Basahin nyo. Kayo mismo magbasa. Dahil siya mismo ang nagsulat nito. Hindi po ako nagsulat.
ginamit ni Jesus Christ ang katawan ng isang babae na ito si Tina. Yan o. Yan. Yung katawan nito para magsulat. Yan, siyempre, ibang tao, ha? Pumasok si Jesus Christ sa katawan ng isang babae tapos sinulat ang libro? Paano nangyari yun? O, another question yan. Kasi hindi naman naturo sa iyo eh. Hindi naman tinuro sa atin na meron talagang sinasabing, channeling. Ang channeling pangit pa yung terminology na ginagamit. Ang tawag ay possession, napoposes ka ng mga demonyo. Sinasanibang ka ng demonyo. Yan yung mga sinasabi dati. Kaya natatakot sila. Kasi yun yung itinuro nung unang-unang panahon pa. Alam ng church yan. Alam nila, gusto nilang takutin ng tao para hindi sumanib yung mga higher vibration, mga high vibrational entity like nila Jesus Christ at ang iba pa. Kaya the more na may takot ka, hindi tuloy sila papasok sa iyo kasi bumababang vibration mo. Kung bumababang vibration mo, mas madali kang saniban ng mga maligno, mga demonyo, sinasabi demonyo, mga hindi kaya ayang spirito. Yan. Tingnan nyo yung, meron yan sa Facebook kung napanood, si Midnight Something, na nanggagamot, taga-Pasay siya. Ang dami pumupunta sa kanya, nagpapagamot ng mga tao na sinasanay ba ng kung anong mga duwende and so forth. Yun yung sinasabi kong lower vibrational ng mga tao. Alam niyo ba kung bakit sila sinasaniban? After magamot ni Midnight, nakalimutan ko sino pangalan niya, ni Midnight Something. Alam mo ba kung ano nangyari? Bakit siya ganon? Yung mga taong sinaniban? Dahil stress sila, natatakot sila, may fear sila, ang dami nilang purong negative sa sarili. 100% lahat ay ganun. Kaya madali silang saniban ng hindi kaaya-aya ng mga spirito. And then itong mga spirito na to, ng mga negative, nagpapanggap na sila ay sabihin, ako si Jose Rizal, ako si Marcos, and so forth. Ganyan. Nagpapanggap sila. Yeah. I-deceive ka, syempre. Lower vibration eh. Nandun sila sa sa separation eh. Para maniwala ka, makuha nila yung attention mo. That they think they're really a higher entity level of energy na maraming alam. Pero yung pala, ang nagbibigay ay ka-negatiban o negatibo. Anyway, kayo po ang mag-search and you can connect the story dito sa binabahagi ko sa inyo. And obserbahan nyo, pakinggan nyo after mapagaling ni Midnight yung mga taong nagkakaroon ng yung mga kinukulam and so forth. These people are most likely kulang po sa pagmamahal sa sarili. Kung sabihin nilang, mahal na mahal kong sarili ko, okay, then kulang sila sa pagpapatawad. Forgiveness. Okay? So yun. Ngayon, dito, I tell you what my experience really was of those things. Sinasabi dito ni Jesus Christ kung talagang totoo niyang naranasan. I hope I can cover the things that you are interested in. Na sana po ay cover niya kung saan tayo interesado. And I hope you can accept this story at face value and take it to your heart. Sana din daw po na matanggap nyo itong story na to at bigyan nyo ng halaga. Ng halaga at dalhin po ninyo sa inyong puso. Or isa puso po natin. For it is indeed the truth. Dahil ito po talaga ang katotohanan. I am indeed speaking through this being. So yan. Yes, totoo. Siya daw po ay nagsasalita sa taong ito. Kay Tina Louise Spalding. Ito yung pangalan niya. Tina Louise Spalding. Yes, indeed. Ito yung ginagamit niyang katawan right now para siya ay magsalita. This channel. But these ideas and these concepts are recollections I have of my life on your plane 2,000 years ago. Pero lahat po ng mga ideas na mga nangyari dito, pati concepts and mga recollections niya, mga naalala niya, ay talagang galing sa kanya 2,000 years ago. I have many new ones that I will speak about as well. Marami pa siyang mga impormasyon na bago na gusto niya rin ibahagi. At some point in the future na lang daw po. But for now, we are clarifying the past. Papaliwanag niya rin yung marami pa siyang impormasyon in the future nga. And then, pero sa ngayon, gusto niya lang muna ma-clarify po dito sa book na to. Ika-clarify natin ang totoong storya ng mga past na ginawagawang story para sa kanya. For now, we are clarifying the teachings you have read
and the distortions you have taken under your wing and that have caused much consternation in your lives. So gusto niya munang i-clarify, maging klaro tayo sa mga teachings na itinuro sa atin nung unang panahon, sabi natin, nung kabataan pa natin, sa church, sa religion, at kung ano-ano pa, na nagbibigay sa atin ng okay and down, o sabi natin ups and downs, or sabi natin paghihirap sa ating sarili. Ayan po. So yun po, no? Kaya nga, dito, naglagay pa ako ng ganyan. Nag-compute ako, dali-dali lang eh. Year 2000 minus mo sa year 2013. Siyempre, year 13 ang lalabas, di ba? Itong book na to, year 2013 sinulat. So, 2,000 years ago, year 13 talaga siya. Yung sinasabing pinako or namatay. Alright? So, dito na po nagtatapos yung content ko for today, yung sharing ko po sa inyo. At ang magiging next content na po natin ay tungkol na po sa enlightenment and ministry. Ito na siya. Yan. So, yun po. Once again, maraming salamat po sa lahat na nanood hanggang rito. Sobra ko pong na-appreciate kayo. Kamusta po, ano po ang bago niyong aha moment? At sa sinasabi kong, the Bible is not the Word of God. Kamusta ang pakiramdam? Hindi pa rin ba tanggap? Hindi pa? Sakit pa ba? Hindi pa rin ba okay yung katawan mo pag naririnig mo na ang Bible ay hindi po salita ng Diyos? Hindi ka pa ba like believe, hindi ka pa ba nakukonsente, hindi ka pa ba magbibigay ng konsiderasyon, hindi mo pa rin ba ka-questionin yung mga paniniwala na meron na sa'yo tungkol sa nababasa natin sa Bible. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, after ng content na to, tatapos mo panoorin to, kahit ayaw mo man, try mo lang kahit konti, panoorin mo yung New Testament ng Bible. Sa YouTube, meron yan, may nagbabasa niyan. Then try mong obserban, pakinggan mo maiging story, una pa lang. No? Okay yun. Once again, my name is Rudy Claserna. Maraming salamat po. And see you po sa aking next vlog. God bless us all wherever we are. Thank you. Shining bright on everyone, magnetic hearts from intertwine. You touch us off to close my mind. Every moment.